we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pambubugbog ng isang babae sa isang lalaki sa Naga City, Camarines Sur, nakuhaan ng video. Mga otoridad may paalala sa mga ganitong insidente. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Napaupo na lang sa gilid ng kalsada at hinayaan na lang ng lalaking ito ang pambubugbog sa kanya ng isang babae na umano'y live-in partner nito. Sinubukan naman ng mga tao sa paligid na awatin ng nasabing babae pero nagpatuloy pa rin ito sa pananakit. Kinuha kang lalaki, sisilpong kang babae yung sa likodan, inapong kang babae, ay inapong kang lalaki, sisilpong niya ta. Doon mo nagburukbugan. Ang naturang eksena ay nangyari Biyernes ng gabi, September 22 sa Barangay Dinaga sa Naga City, Camarines Sur. Mabilis naman itong kumalat sa social media at umana ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen. Sa kabila ng iskandalong ito, hindi na raw naipabattle sa pulisya at barangay ang insidente, kaya patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang mga sangkot na individual. Siya, din aram kong tagasain. Pasurusal-put lang dayan dyan sa within the plaza area. Bukas naman ng mga otoridad na i-rescue ang dalawa at isailalim sa counseling. Maparesidente man ng lungsod o ng ibang bayan. Sa atin naman ay nagko-coordinate talaga tayo sa DSW sa ating city. Kung mayroon man tayong maitutulong ay nire-report din natin sa kanila. Kakaula yung tasinda kung ano tanyari, mas bida social worker po ang mga counseling sa inda. Sa pag-iba na ninda, kasi ang aram po magkalibin. Maaraman ta kung ano ang dapat sa inda. Sa kabila ng insidenteng ito, nilinaw ng kapulisan na hindi nasakop ng RA 9262 o Violence Against Women and Their Children kung lalaki na ang biktima ng pananakit ng isang babae. Pero maaari pa rin magsampa ng kaukulang kaso ang isang lalaki laban sa babae kung saan papasok ito sa regular filing ng kaso, gaya ng physical injuries. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 50 anyos na lalaki na naglalakad lang sa kalsada sa Rosario, La Union, binugbog ng grupo ng kalalakihan. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Matinding sugat sa katawan ng tinamo ng 50 anyos na biktima matapos sumanong bugbugin ng isang grupo ng kalalakihan sa Barangay Rabon, Rosario, La Union. Kinilala ang biktima na si Francisco Lacunsay, residente ng Barangay Damortis sa naturang bayan. Kwento ng biktima, naglalakad siya sa kalsada nang harangin siya ng mga suspect at bigla na lang binugbog. May sumusunod sa akin nung yun. May sinuntok na ako, pinagsusuntok na ako nung tapos yun, hindi ko na alam yung badsak na ako. Sa isang pahayag na pinost sa social media ng provincial government, sinabing walang puwang ang anumang karahasan sa lalawigan. Ayon sa Rosario Police, napagtripan ng mga lasing na suspect ang biktima. Tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng 6 na suspect na edad 18 hanggang 22. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinamaan ng kidlat ang 3 estudyanteng dumalo sa aktibidad ng isang universidad sa Maasin City kung saan isa ang nasawi. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamunuan ng universidad at nakahanda raw tumulong sa mga naulilang pamilya. Nangyari ang insidente gabi nitong Lunes, September 25, habang isinasagawa ang taunang criminology activity. Ang 3 mga biktima ay kinilalang sila Jundel Ragas Suganob, 19 anyos, na tagarang Barangay Baugo, Maasin City, Alexis Baron de Vera,
20 anyos, residente sa barangay Basak, bayan ng San Juan, Southern Leyte, at Cesar Ray Cruzada Batas, 21 anyos, mula sa Macrohon, Southern Leyte. Ayon sa investigasyon ng otoridad, isinagawa aktibidad sa Sunken Garden Capitol, Barangay Asuncion, Maasin City, kung saan nangyari ang insidente. Bigla raw umulan at kumidlat. Agad na isinugod ang tatlo sa Southern Leyte Provincial Hospital habang inilipat si Suganob na nooy nasa kritikal na kondisyon sa Eastern Visayas Regional Medical Center kung saan siya binawian ng buhay. Sa mensahe ng paaralan, ipinaabot nito ang pakikiramay sa pamilya ng nasawing estudyante. Handa naman daw ang universidad na tumulong sa nawilang pamilya at ayon naman sa Pag-asa Visayas, nakapagpalabas sila ng thunderstorm advisory noong araw na mangyari ang insidente sa Southern Leyte. Mga kapuso, may dalawa ng low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Pag-asa ang isa sa mga LPA 800 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nasa loob yan ng ating PAR. Ito yung may trough na nagpapaulan ngayon sa ilang panig ng ating bansa. Ang isa pang LPA namataan 1,850 kilometers silangan ng southeastern Luzon at nasa labas ng PAR. Sa mga susunod na araw, posible rin itong pumasok sa PAR, sabi ng Pag-asa. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Calabarzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng NetraWeather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya ay landslide. Kaya manatiling nakaalerto mga kapuso. Pampasaherong bus nasunog sa bahagi ng Star Tollway, Tanawan City. Nasa 20 pasahero nakaligtas. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa ibinahaging video ng isang pasahero ng bus na si Raquel Lopez, kita ang makapal na usok habang tinutupok ng apoy ang likurang bahagi ng sasakyan. Kwento ni Raquel, nagulat na lamang siya nang biglang tumigil ang sinasakyang bus habang binabaybay ang kahabaan ng Star Tollway sa bahagi ng Tanawan City. Sabi ng pasahero sa likod, amoy sunog. Sabi ng conductor, relax lang, kalma lang. Tapos bumaba po siya, tiningnan niya siguro kung anong problema sa labas ng bus. Pagbalik niya po, humihingi na siya ng fire extinguisher. Tapos pinagmamadali niya na po pababain yung mga tao. Ayon sa Bureau of Fire, mula sa Maynila ang bus at patungo na sana sa Batangas City nang sumiklab ang apoy. Based dun sa kwento ng driver, napadaan siya sa may lubak na parte ng kalsada. Pagkatapos nito, biglang kumagat yung kanyang telma brake hanggang sa paglampas niya ng tulay, matay na yung makina. Sinabi na niya. Yung pagkatabi niya, napansin nung pasahero na may usok na. Kaya agad niyang pinababa yung mga sa kanyang pasahero. Ligtas ang lahat ng pasahero, driver at ang konduktor ng bus ayon sa BFP. Agad daw silang inilipat sa ibang bus patungong Batangas City. Inaalam pa ng BFP ang posibleng dahilan at pinagmulan ng sunog. Paalala ng otoridad. Bago po tayo umalis at pumunta sa lugar na pupunta, siguro din muna na chinecheck muna natin yung ating sasakyan. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamunuan ng bus para sa kanilang pahayag. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang pribadong paaralan sa Cagayan de Oro City ang magpapatupad ng online classes dahil sa naitalang mga estudyante na may lagnat at ubo. Paglilinaw naman ng Department of Health Region 10, hindi ito dahil sa Nipah virus dahil hindi pa ito nakapapasok sa bansa. Narito ang report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Araw ng Martes, kumalat sa social media ang sinasabing advisory na galing sa isa sa mga pinakamalaking universidad sa Cagayan de Oro City na magpapatupad daw ito ng online classes. Sa nasabing advisory na pag-usapan na ito'y para maiwasan ang hawaan ng mga nagkasakit na estudyante sa junior high school. Hindi nagtagal, ilang paaralan na rin ang naglabas ng advisory para sa pagsasagawa ng mga ito ng online classes mula preschool hanggang high school. Bunsod raw ito ng mataas na bilang ng mga estudyante na nilalagnat at may ubo. May kumakalat pa raw na dahil ito sa Nipah virus, bagay na ikinabahala ng mga netizen at mga magulang.
Agad namang nilinaw ng Department of Health Region 10 na walang dapat ikatakot ang publiko dahil ang Nipah virus ay nasa bansang India at hindi pa ito nakapasok sa bansa. Can reach the flu virus or pwede po siya COVID. Since ang problema lang is wala lang yung test din sila because ang symptoms can be likened also to COVID. Sa school, since we maintain nga wala ang Nipah virus cases din sa ato, and even the COVID cases, dili siya very alarming. Abiso naman ng ahensya sa publiko na iwasan ang pagkain ng karne ng baboy at kabayo na may sakit, maging ang pagkain ng mga prutas na posibleng nakagat ng mga paniki dahil ilan lamang ang mga ito sa mga posibleng dahilan para makuha ang Nipah virus. Paghuhugas ng kamay at pagsunod sa health protocols ay epektibong panlaban pa rin daw sa nasabing virus. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 65 anyos na magsasaka sa Sitio Sagorong, Barangay Calatagan, Tibang, Virac, Catanduanes. Iti matapos siyang suwagin ng alagang kalabaw. Sa investigasyon ng Virac PNP, pababa na mula sa bundok ang biktima habang may kargang kawayan ang kanyang kalabaw pero bigla itong dumausdos. Sinubukan itong ayusin ng magsasaka pero doon na siya sinuwag ng naturang hayop. Ayon sa Municipal Agriculture Office, isa ang buffalo sa mga hayop na kilala sa pagiging mabangis. Paalala naman ng tanggapan na huwag masyadong pagurin ang mga hayop lalo na pagdating sa mga trabaho sa bukid para hindi mauwi sa ganitong sitwasyon. Dapat palagi umiinom yung kalabaw, hindi pinapagod na masyado. Kapag ayaw maglakad, hindi na nag-cooperate, dapat ingat na sila doon. I-follow up ni ko ano pang development. Sabi ni kung iniba, kasi since sabihin ko na nakadiskwede na po, medyo may takot po doon sa mga residents kasi baada po mag-wild sa mga maabot na aldaw. Kape mula sa tinutong na bigas in a tea bag, kumikita ang kabuhayan ng isang ginang sa Pili, Camarines Sur. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Tila tsaa na nakalagay sa tea bag, pero kapag tinimpla na, kape na ang itsura, maging ang aroma. Ito ang tinutong na bigas na gawa ng 40 anyos na si Christine Chow ng Barangay San Isidro, Pili, Camarines Sur. Na gusto nating itap yung mga Gen Z, gusto nating itap yung millennials. Kaya tayo nag-come up doon sa packaging na merong tea bag, merong coffee drip, and then meron din tayong granules. Organic na bigas ang ginagamit ni Christine para sa paggawa ng kanyang produkto. Mahigit 2 oras itong nakasalang sa pugon bago makuha ang tamang resulta. Ang isang pack na may 10 tea bags ay nasa 175 pesos ang presyo, habang 30 pesos naman ang coffee drip. Dahil nagagaratok ang mga ugat-ugat ko pag yan ang pig. Iinom ko. Madali na ibubuntog mo na sa mainit na tubig. Pag araw ka ng inom mo, mayo man siyang problema kasi bagas man lang. Masiram. Kasi kadto, talaga as in tutong na tutong, di lasang-lasa. Tamang-tama lang. Sa nakalipas na 1 taon, ang produktong ito ni Christine ay tampok na sa iba't ibang trade fair at umabot na maging sa NCR ang orders. Ang goal naman ngayon ni Christine, maging FDA-approved na ang kanyang mga produkto para maging sa ibang bansa ay matikman na rin ang kape na gawa sa tinutong na bigas. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kaso ng rabies sa Negros Occidental tumaas ngayong taon. Samantala, ilang rehiyon sa bansa nakapagtala din ng mataas na rabies cases. Si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok live. Aileen? Cecil, mas pinaigting pa ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office ang kampanya kontra rabies, kasunod ng pagtaas ng mga kaso nito ngayong taon.
Kinagat ng asong kalye ang 17 anyos na si Charity habang naglilinis ng isda sa labas ng kanilang bahay noong nakaraang buwan. Tapos naabiya guro may hasang pa ko nga ginakaptan o kung nasimutan niya kung kamot nga langsa. Tigin nakibot uging gulpi ya kagat. Paglantaw, abi ko wala lang. Paglantaw ko perti ng dugo kag dako ang gisi kayo. Agad nagtungo sa Animal Bite Center si Charity para magpaturok ng anti-rabies vaccine. Kaya ito ang panawagan ng Negros Occidental Provincial Veterinarian sa mga kinagat ng aso o anumang hayop na posibleng carrier ng rabies na agad magtungo sa pinakamalapit na Animal Bite Center para maturukan ng rabies vaccine. Paraan daw ito para maiwasan ang pagtaas pa ng rabies cases. Nasa 13 na ang kabuuang kaso sa ngayon ng rabies sa Negros Occidental mula Enero hanggang Agosto 2023. Mas mataas ito ng 10 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Pero nagtaas siya. Ang ito, nga nakakagat, kaya nagluya, ginikat ng iya nga ulo, pag gini-examine sa laboratory nato. So, it turned out positive. Sa buong bansa, nakapagtala ng 282 na kaso ng rabies ang Department of Health mula Enero hanggang Setyembre 2 ngayong 2023. Mas mababa ito ng 8% sa 259 na kaso noong 2022. Sa kabila naman ng pagbaba ng rabies cases sa buong Pilipinas, nakitaan naman ng pagtaas sa mga kaso ang National Capital Region, Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Caraga. Ngayong araw, September 28, ginugunita ang World Rabies Day bilang pag-alala sa death anniversary ni Louis Pasteur, ang French chemist at microbiologist na nakaimbento ng first rabies vaccine. Kabilang sa aktibidad ng World Rabies Day sa Negros Occidental, ang pamamahagi ng Provincial Veterinary Office ng anti-rabies vaccine sa mga LGU sa probinsya. Nagsagawa naman ng mass rabies vaccination para sa mga aso sa Iloilo City at Bayan ng Uton sa Iloilo. Sa layunin ng World Rabies Day na mas mapalawak pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa rabies prevention at kung paano malabanan ang nakakamatay na sakit. Cecil? Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bahagi ng isinasaayos na First Mactan-Mandaue Bridge sa Cebu, nagdulot ng mabigat na dali ng trapiko kahapon. Ang sanhi ng mabigat na dali ng trapiko na naranasan ng mga motorista kahapon ng umaga ay dahil sa na-displace na steel plate sa isinasaayos na tulay. Dahil peak hour nang mangyari ang insidente, maraming manggagawa at mga estudyante ang naipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Agad namang nagpadala ng tauhan ang contractor na nagsasagawa ng repair sa nasabing tulay para maibalik at maisaayos ang natanggal na steel plate. Ayon sa DPWH 6 Engineering District, DPWH Regional Office ang nagsasagawa ng repair project. Kasama na dito ang pagsasaayos ng expansion joint sa First Mactan-Mandaue Bridge. Habang hindi pa natatapos ang repair ng expansion joint, pansamantalang nilagyan ng steel plate ang apektadong parte para madaan nito ng mga sasakyan. Agad namang naibalik sa posisyon ang steel plate at naging matiwasay ang takbo ng trapiko sa tulay. Limang bayan at isang lungsod sa Ilocos Sur ang apektado ng African Swine Fever. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Halos 2,000 baboy na ang isinailalim sa kaling operasyon dahil sa pagtama ng African Swine Fever sa ilang alagang baboy sa Ilocos Sur. Patuloy ang surveillance, disease investigation at pagkuha ng blood sample sa mga alagang baboy para sa laboratory test. Ayon sa Provincial Veterinarian, test and cull ang isinasagawa. Ayon sa PVET, malaki raw ang epekto ng baha dulot ng nakaraang bagyo sa pagdami ng kaso ng ASF. Pag nagkasakit na kasi yung hayop, hindi siya nire-report kinakatay yan. So, dun kasi sa pagkatay pa lang, talagang nag-spread yung sakit. Ito na ang third wave ng kaso ng ASF sa lalawigan. Sa routine check-up ng quarantine checkpoint sa Tagudin, Ilocos Sur, nabisto ang 2 kinatay na baboy sa isang jeep na tangkang ilabas sa lalawigan. According sa mga nahuli galing Abra,
going to Tarlac. So tinanong namin sa kanila, bakit galing Abra? So sabi nila dahil mas mura daw. Maliban sa hindi accredited ang ginamit na sasakyan, ay wala ring anumang kaukulang dokumento. Hindi na kinumpiska ang nakatay na baboy, bagkus ay pinabalik ito sa pinanggalingan dahil na rin sa banta ng ASF. Pinagmulta na lamang din ng 15,000 pesos ang dalawa. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga Swifties dyan, kung hindi afford ang Eras Tour ni Taylor Swift, no worries mga kapuso. Kung bakit, alamin sa report na ito. Meet Cebu's very own Taylor Shite. Si Shite o Popoy Delano sa totoong buhay ay taga Lapu-Lapu City, Cebu at isang avid Swiftie fan at drag queen artist. Nag-upisa ang kanyang pagka-fan dahil sa isang kaibigan at dahil isa siyang makeup artist, sinubukan niyang kopyahin ang itsura ng kanyang idolo. Maliban sa looks ni Taylor, kasama niyang pinag-aralan ang moves at gestures ng idol. At makalipas ang isang taon, na-impersonate na niya si Taylor. Ang mga Swiftie kay, they really love so much Taylor nga kana bitong bisag makita ako nila as a drag impersonator mo ilang love kang Taylor kay ari po nila gina-show na ko. Dagdag ni Shite, mapapanood na niya ang kanyang idolo sa March 9, 2024 sa Singapore matapos siyang makabili ng ticket para sa nasabing concert. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Cecil Kibod Castro, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pasintabi po mga kapuso, mga langaw na nagbumula sa isang poultry farm inirereklamo ng ilang residente sa barangay Antipolo del Sur sa Lipas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Linggo na raw ang binilang ng 54 anyos na si Aling Yoli sa mga perwisong langaw na pumapasok sa kanilang tahanan. Ang kanilang mga pagkain palaging may takip at may fly trap sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hinaing 10 ng iba pang residente ipinost nila sa social media upang makita at mabigyan daw ng solusyon ng mga kinauukulan dahil raw ito sa poultry farm na malapit sa kanilang lugar. Huwag nang hintayin na may magkasakit pa. Hindi kami binibigyan. Nagbibigay sila doon sa ibang area. Kami hindi. Hindi pwedeng isang daan lang at talagang maraming apektado. Nasasayang na rin daw minsan ang kanilang pagkain kapag nadapuan na ng langaw dahil hindi na nila ito makain. Ang hiling lang po namin yung matanggal yung mga langaw, ng gamot. Ayon sa may-ari ng poultry farm, yung rainwater po, hindi po kasi lumalabas ng farm. Dati po nakakalabas siya. So nagte-tendency po na naiipon yung tubig doon sa loob, tapos nababasa po yung ipot. Nag-spray na rin daw sila ng kemikal sa ilang kabahayan at namahagi rin sila sa ilang residente ng fly trap. Palagi rin daw silang nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng barangay para hindi na lumala pa ang pagdami ng langaw. Bukod po doon sa internal farm po namin, kami po ay naghukay para lang po makontain namin yung tubig. Pero unfortunately, hindi po kaya. Tuloy-tuloy naman po, pag may request po ng spray, pumupunta po kami sa mga bahay-bahay para mag-spray. Dadaan sa ating proseso at kung kinakailangan na ang barangay hindi magbigay ng permit, ay kami po ay sasama doon sa ikabubuti po ng barangay ng Antipolo del Sur. Mariing itinanggi naman ng may-ari ng poultry farm na wala silang binabayarang opisyal ng barangay, taliwas sa sinasabi raw ng ilang residente. Napaka-imposible po nun. Doon na nga lang po sa fly control namin, sa expenses namin, wala na nga po, nauubos na po yung pondo namin. Sinubukang kuhanan ng pahayag ang Lipas City Health Office kaugnay rito ngunit wala pa silang tugon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
100 at 3 taong gulang na lolo sa Sarat, Ilocos Norte ang hinahangaan sa kanyang kakaibang lakas dahil kaya pa niyang maglakad na walang tungkod. At 100 at 2 taong gulang naman na lola sa Marcos, Ilocos Norte ang kaya pang umakyat ng hagdan at naglalaba pa ng kanyang damit. Narito ang report. Sa Barangay 16 Sarat, Ilocos Norte, hinahangaan ang kakaibang lakas ng 103-year-old na lolo. Siya si Juan Manzanillo, malakas pa rin at kaya pang maglakad na walang gamit na tungkod. Tumutulong pa sa paglilinis sa kanilang bakuran, nagwawalis at nagbubunot ng damo. Wala raw iniindang sakit at malakas pa ang katawan. Mahilig daw kumain ng gulay at umiinom din daw ng alak. Nga umano ang kanyang hilig na hanggang ngayon ay hindi kumpleto ang araw kapag hindi makanguya ng nga. Nais pa raw mabuhay ng matagal para makita ang paglaki ng kanyang mga apo. Kalabaw lang ang tumatanda. Ito ang kasabihan ng 102-year-old na lola sa Barangay Tabukbuk, Marcos, Ilocos Norte. Kaya pa kasing umakyat sa kanilang hagdan kahit kuba na si Lola Bernarda Sacro. Sa katunayan, tumutulong sa pagwawalis at naglalaba pa umano ng kanyang damit. Mahilig din siyang sumayaw at masayang kausap. Puro gulay raw ang kanyang kinakain at wala rin daw maintenance medicine. Nung kalakasan niya, palagi raw siyang tumutulong sa mga trabaho sa bukid. Ang trabaho ko, sir, agwalisa mo, tiwalay, aglaba ako, terwate, pairamang laba, sir, damag kadwangan, siya mula para mang laba, takabali na mo, pailaan, sir. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang linggo matapos ipatupad ang price ceiling sa bigas, plano ng lokal na pamahalaan ng General Santos City na ilibre ang 2 buwang renta ng mga apektadong rice retailer sa pamilihan ng lungsod. Nakipag-ugnayan na ang City Mayor's Office sa Sangguniang Panglungsod upang ipatupad ang libreng 2 buwang renta sa pwesto ng mga rice retailer na apektado sa price ceiling sa loob ng Gensan Public Market. Nasa 30 stalls umano ang nagbebenta ng bigas sa palengke. Nasa higit 700 pesos ang renta ng bawat pwesto sa isang buwan, depende sa laki nito. Ayon sa Gensan LGU, kabilang sa pwedeng makatanggap nito ang mga rice retailer na dumaan na sa profiling at napatunayang apektado sila sa Executive Order 39 o ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Bagay na ikinatuwa ng mga rice retailer kung sakaling maiputupad talaga ito sa kanilang lungsod. Mga kapuso, 88 araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.